And good morning po sa ating lahat. Yan, i-arawi ko may kita ko po. Yan. Ang Yan po po. gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong magang to, pinamagatang ano ang humahadlang sa atin kay Kristo o what hinders us from Christ. Yung message ko po nung nakaraan yung responsibility versus yung tungkulin at ano nga ba yun? Confusing roles and responsibilities. Ayun. Ngayon naman po, ibabahagi ko sa inyo yung mga naghihinder us o yung mahadlang sa atin sa pagkakaroon natin ng magandang relasyon sa Panginoon. Hinihingi ko po na tumayo po tayong lahat at matatagpuan po natin ang ating main verse sa Matthew o sa Mateo 10:38 hanggang 39. Basahin ko po sa inyo. 38. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 39. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Manalangin po tayo. Father God, lumalapit po kami sa nananalangin sa umagang to na madaming panahon, Lord God, na nire-reject ka namin sa aming buhay dahil sa aming pag-ibig sa aming mga kasalanan, Lord God. Inuuna namin madalas ang aming mga personal na kagustuhan, ang aming lifestyle, ang aming mga pleasures, Lord God. At hinahanap namin kung ano yung maginhawa at yung kayamanan ng kamunduhan ito. Maging relasyon man ito sa ibang tao na mabuti o hindi. At kung ano man po ang humahadlang sa amin o humahawak sa amin, Lord God, na patuloy na lumapit at saliksikin ka, sirain mo po, Lord God. At kayo po ang ituring namin, Lord God, number 1 sa aming buhay. At maging totoo kami na buhatin ang aming mga krus, Lord God, at sundin ka kahit ano man pong kabayaran nito. At kung ano man po ang inyong hingin sa amin, patuloy namin gawin at susundin, Lord God. Lahat po ng ito, dinadalangin namin sa matamis mong pong pangalan, tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Ayun. Ang hinder daw po, ibigay ko lang po sa inyo yung definition. Ang hinder, o sa Tagalog, hadlang, ano daw po siya? Lumilikha ng paghihirap para sa isang tao o isang bagay na nagre-resulta ng pagkaantala o isa itong sagabal. Yung isang napakalaking sagabal daw po sa ating paglapit o pagsaliksik sa Panginoon yung mga personal pleasures na ating gusto. Yung bang comfort na meron tayo. Minsan kapag naalala ko dati nung maliit pa yung church, may mga panahon na super init kasi naka-electric fan lang, tapos yung bubong walang ceiling, ano lang siya, yero lang talaga. Nakakalungkot na alalahanin yung mga ganun. Pero isa rin sa mga nagpapaalala sa akin na minsan talaga dumadaan sa pagsubok ang buhay, especially ang church, para magawing mas maayos
yung bang plano ng Panginoon, minsan kailangan i-filter yung mga naniniwala sa Kanya. At tayo din daw po, ganun din dapat. At kapag ka po sa ating buhay, may nagsabi na may lumapit sa atin at may nagtanong na kung ikaw ba mapupunta sa dagat-dagatang apoy at doon ka mamumuhay ng may sakit, ng may paghihirap at iiyak ka habang buhay mo kasi walang mag-aalis sa'yo sa lugar na yun. Pero kalakip nun, may mag-aalok sa'yo na tatanggalin ka dun sa lugar na yun at bibigyan ka ng kagalakan, ng pagpupuri, ng kaligayahan at kakontentuhan, yung satisfaction. At kung tayo daw po makatuwirang tao, malamang sa malamang ang sagot natin good offer o magandang alok yun. At hindi ko yung tatanggihan. Pero ang madalas kong tanong kapag may lumalapit sa atin ganun, ano nga ba yung humahadlang sa atin kay Kristo? Why do people reject Christ? Madami po akong kilala na every Sunday nag-church siya. Kumakanta siya ng worship songs, ng praise songs. Pero hindi niya binigyan ng pagkakataon na mas lalong makilala ang Panginoon. Parang ginawa niya lang hobby. Parang ang isang nakakalungkot na ilustrasyon para sa kanya, sa isang linggo, 2 oras lang ang Panginoon para sa kanya. Yung time na ibabalik niya sa Panginoon o ibibigay niya sa Panginoon. At ang tawag nga daw po doon, hobby lang. Yung bang parang ginagawa mo lang sa panandalian para malibang ka lang. Ang katotohanan po, mahal tayo ng Panginoon at binigay niya ang kanyang sariling buhay para mabigyan tayo ng salvation at mapatawad ang ating mga kasalanan. Pero paulit-ulit po na sa ating mga buhay, hindi natin siya pinipili. Kasi may kalakip na nahihirapan kasi akong mag-church kapag ganitong umaga, ang hirap gumising. O kaya sagabal kasi sa aking trabaho. O kaya kailangan ko kasi ng pera, mas unahin ko to kaysa sa Panginoon. Nakakalungkot po kasi ang buhay napakabilis lang. Ang buhay ang sabi nga ng isang kasabihan walang kasiguraduhan. Hindi mo alam kung mamaya kasama pa yung mga taong nakapalibot sa iyo at yung mga taong mahal. Nakakapanghina kasi ang dami mong kailangan gawin. Ang tanong sa sarili mo uunahin ko pa ba ang Panginoon kaysa sa mga pangangailangan ng aking katawan? Minsan kapag may sakit ka, sinasabi mo na, uunahin ko na lang yung magpahinga. At nakaka-bless po kasi pinapakita sa atin ng Panginoon na yung mga challenges na yun, may kapalit na kasaganaan kapag kakasama natin siya. Minsan, hindi kasaganaan sa ating pananaw yung ating mga kagustuhan, kagaya ng financial o ng masarap na buhay, pero yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Gusto ang business daw po ng Panginoon, bigyan tayo ng buhay, ng yung kapasidad na pwede tayo magkaroon ng kaligayahan at kapayapaan. At yun po ang gusto kong ipaalala sa inyo ngayong umagang to. Na yung ating fulfillment sa ating relasyon sa ating Panginoon, tanggapin natin yung alok na yun na binibigay sa atin. Kaya wag nating hayaan na may humadlang sa atin kay Kristo. At may 3 bagay po na gusto kong ibahagi sa inyo na kung bakit tayo nagkakaroon ng hadlang sa ating relasyon sa Panginoon. Kapag ka daw po
Naalala ko tuloy yung sa isang prayer meeting namin dati ng worship team sa ibang church. Para daw tayo maging mas effective sa pagdala sa Panginoon, kailangan natin na mas magaling tayong magsalita. Yun bang marketing strategy? Kailangan epektibo tayo sa pagbebenta ng Panginoon, ng ebanghelyo, ng mabuting balita, para mas madaming bumili. Kumbaga, kailangan mas maging matalino tayo sa paglalahad ng mga impormasyon. At yung presentation natin dapat mas dramatic, mas more entertaining, mas attractive. Kailangan magdagdag ng mga madaming palabo at yung pang-iengganyo na para maakit yung mga tao. At nakakalungkot po kasi madaming naniniwala dun sa kapag maginhawang buhay mo, bless ka ng Panginoon. Kapag ka hindi, ibig sabihin wala ka sa Panginoon. At hindi po yun ang totoo. Kasi pantay-pantay po tayong lahat. Binibigyan tayo ng Panginoon, mahirap, mayaman, Kristiyano o hindi, ng mga pagsubok. Kaya po, ano nga ba talaga ang dapat natin gawin para mas mapalapit tayo sa Panginoon at maintindihan natin yung katotohanan? Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong parehas na storya na matatagpuan sa Mateo 8:18-22 at sa Lucas o sa Luke 9:57 hanggang 62. Ito po ay tungkol sa pagsunod kay Jesus. I-summary ko na lang po. May 3 tao na lumapit sa Panginoon at nagsabi sa Panginoong Jesus na dahil sa kanyang mga mirakulo, dahil sa kanyang mga ginagawa, nainganyo sila. Tumaas yung emosyon nila. Nakita nila na, ay, galing nito. Gusto kong maging master to. Kapag dati naalala ko nung bata pa ako, kapag nanonood ako ng mga kung fu, pagka magaling yung nagko-kung fu, sasabihin niya, gusto kong maging master ka kasi ang galing mo. So ganun siguro yung naramdaman nila, na na-amaze sila na gusto nilang sundan ang Panginoon. At basahin ko po, itutukan po natin yung sa Luke. At parang mas kumpleto po siya. Basahin ko po sa inyo, simulan ko sa verse 57. Ang mabilis. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugat ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan." Verse 59. At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong may palibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." 61. May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Medyo matalinghaga po yung sagot ng Panginoon, no? Kasi iisipin natin, parang ang layo. Pero ganun nga daw po ang paraan ng Panginoon ng pagpapaintindi sa atin. Kasi hindi daw ito maintindihan ng mga hindi siya pinipilit o sinisikap mahalin. Hindi daw kahit ano daw gawin, hindi talaga nila ito maintindihan. At yung measure ng Panginoon na "I'll follow you wherever you go", parang gusto mong sabihin na gusto mong maging anak ko at gusto mong maging kapatid ko. Parang ganun. Nakakalungkot po kasi madalas nasasabi yun ng tao out of yung heightened emotions o yung panandalian na nararamdaman mong, ay,
ang ang ganda ng pakiramdam ko ngayon kakanta nga ako. Yung bang tumaas bigla yung confidence mo o masarap sa current state mo, yung sitwasyon na yun. At ang Panginoong Hesukristo po natin ay nagpapakita ng kapangyarihan at ng kanyang katalinuhan sa kanyang mga sagot, kagaya po ng ibinasa ko sa inyo ngayong umaga to. At yung mga ginagawa po ng Panginoon, kagaya siguro ng mga tao noon, nakaka-bless yung kapag ka nakita mo, ma-amaze ka na nagpakain, gumawa siya ng mirakulo, nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpakain siya ng 5,000, at kung ano-ano pa, nagpaalis siya ng legion ng demonyo sa tao. At kakaiba kasi hindi mo basta-basta yung nakikita. Yung bang hindi siya natural, hindi lahat ng tao nakakagawa nun. Kaya marahil siguro ang naramdaman nitong tatlong tao na ito parang dapat makiride ako dun sa siguro yung power o yung fame o yung pakiramdam na ang galing nito. Gusto ko ding maging magaling kagaya niya. Pero basa ng Panginoon ang puso ng mga taong lumalapit sa kanyang kagaya nito. Ang sabi nga po sa John 6:26, sabi, "You seek me because you did eat the loaves and were filled." Nung nagpakain ng Panginoon. So hinahanap nila ang Panginoon, sinusundan nila ang Panginoon dahil nagagawa ng Panginoon na magpakain kagaya nun. Yung bang supernatural na ginagawa ng Panginoon, gusto nilang makakuha ng piece ng cake na yun. At nagpagaling nga ang Panginoon ng madami na napakagaling din ng Panginoon nung panahon na sinabi niya na matuyot yung fig tree. At kinabukasan nga nung nakita ng mga disipulo natuyot nga yung puno na yun. At lahat ng ginagawa ng Panginoon nakaka-amaze ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang mas equally amazing, yung katapat na nakakamangha sa kagalingan ng Panginoon, tayo din ang nagsakdal sa Panginoon na nagpagaling sa madaming tao, na nagpakain at nagbigay sa atin ng mga mirakulo na yun. Tayo din ang nagsakdal sa Panginoon sa kanyang kamatayan. Sabi po sa John 3:19-21, "Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos." Simple lang po ang gustong sabihin sa atin dito sa versikulo sa John 3. Ang tao, ang real issue po, ang katotohanan, ayaw bitawan ng tao ang kasalanan na nakakapit sa kanila. Yung bang ayaw mong isuko, gusto mong hawak-hawak ito, at okay na sa iyo na mas hawak mo yung kasalanan na yun kaysa hawak mo ang kamay ng Panginoon. Nakakatakot po, hindi ba? Kasi nire-reject ng mga tao ang Panginoong Hesukristo. Yun bang isipin lang natin ang Panginoon kapag usually panahon ng Christmas o kapag may bago kang pangangailangan na mabigat, saka ka lang lumalapit sa Kanya.
kahit na naririnig mo naman na binigay sa iyo lahat ng Panginoon. Yung buhay mo, yung magulang mo, yung iyong good health. Pero kapag pinapapili ka na, dumadating ka dun sa mga pagsubok na pipiliin ko ba ang comfort o ang pleasure o ang Panginoon, nakakalimutan mo na ang Panginoon. Hindi po tayo makatarungan. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng way out. Na ang ating patutunguhan ay papunta sa impyerno at isinalba niya tayo para hindi na tayo matuloy doon. Nakakalungkot po kasi inahawakan natin yung kasalanan na yun na mas importante pa yun kaysa sa kahit ano pang meron sa buhay natin. Ang tanong po, ano po bang kinalaman nung kwento kanina, ang pagsunod kay Jesus sa sinasabi kong mga sin o kasalanan? Pinapakita po sa atin ng pagsagot ng Panginoon kung ano yung tatlong kasalanan na yun na meron tayo sa ating mga buhay. Yung una po, sa verse 58, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. Balikan po natin yung sa verse 57. Ang sabi po dito, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus. Yung sa verse po, sa Matthew, clarify po doon na isang eskriba o isang mangangaral, yung o interpreters of the law, yung lumapit kay Jesus na yung unang tao na yun. At parang ang sarap kong isipin, no, na yung scribe o isang magaling, kung sa panahon natin ngayon pwede natin siyang maihalin tulad sa isang attorney, kumbaga, o lawyer na siya, kasi interpreters of the law siya, sabi. So alam niya in and out, madami siyang pinag-aralan na tungkol sa batas. Pero namangha siya sa kagalingan ng Panginoon. At hindi niya siguro kayang tanggapin yung sagot ng Panginoon, kaya walang naging follow-up dito na sumunod nga siya sa Panginoon. At nakaka-amaze po ang sagot ng Panginoon kasi may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. Ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon dito sa kanyang sagot, homeless ako, wala akong bahay. Kung susunod ka sa akin, magiging homeless ka din. Mawawalan ka rin ng comfort na may bubong ka sa ulunan mo. Mawawalan ka ng safety na may pader kang tinutuluyan. Ang gustong sabihin ng Panginoon dito kailangan hindi mo unahin yung personal na nakakapagbigay sa iyo ng kaligayahan o ng kasaganaan kaysa sa akin. Kung uunahin mo ko, kung sasama ka sa akin, uunahin mo yung mga struggles, yung kalakip ng kasamang paglakad ko. At yun po ang ayaw siguro ng madami sa atin. Yun bang nababago yung mga kagustuhan natin? Hindi ko kayang i-let go yung aking mga personal possession, yung mga material na bagay, at yung mga kagustuhan ko sa buhay. Yung aking kayamanan. Hindi ko kayang i-let go yun. Kung titimbangin yun versus ang Panginoon, mas yun muna ang pipiliin ko. At kung ganun nga daw din po tayo, nakakalungkot. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para maalis tayo doon sa ating patutunguhan na impyerno. At
Ibig sabihin, kapag ka hindi ang Panginoon ang inuna mo, hindi ka makatuwiran o hindi ka rational, hindi ka nag-iisip ng tama. At marami po sa atin today, pangangatwiranan siguro na hindi naman masamang magkaroon ka ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng comfort. Dapat ba isa kang taong grasa para ka lumapit sa Panginoon o sumunod sa Panginoon? Hindi po ganun ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Ang gustong ipaalala sa atin ng Panginoon ay kung panghahawakan mo ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasaganaan, ng comfort, ng pleasure, kesa sa akin, ganun ang ginagawa mo. Gusto mong piliin yun at unahin yun kesa sundin ako. At madami pong Kristiyano ang ganito, ang pananaw. Yung bang gina-justify nila na kailangan ko kasi to, kailangan ko kasi yun, kailangan ko ng trabaho ko para mabuhay. Hindi naman nga po masama yun, pero wag po natin gawing hobby ang Panginoon. Na sa loob ng isang linggo, 2 oras lang siya. Tuwing oras lang ng church, sigapin po natin na bigyan ng oras ang Panginoon. Dahil hindi po siya dapat hobby lamang. So yun po, ang unang nagbibigay sa atin ng hadlang sa relasyon natin sa Panginoon. What keeps us from Christ, yung una, yung pleasure at yung comfort na hindi natin kayang i-let go sa ating mga buhay. Yung ikalawa naman po, sa verse 59. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanyang mga patay, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Panginoon. At hindi naniniwala po ako na hindi masama na maglibing ka muna ng patay. Dahil, nga naman po, logically, kung hayaan mo na nakatiwangwang ang isang patay, mamamaho ito. Pero, ang sabi po sa isang kwento, hindi po literal na patay ang kanyang magulang. O yung representation ng maipalibing ko muna ang aking ama, yung representation na antayin ko muna na makuha ko ang aking mana o ang aking mga makukuha sa aking magulang bago ako sumunod sa iyo. So hindi pa siya ready sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Parang sinasabi niya na, Lord, pwede mo ba akong antayin? Kasi gagawin ko muna yung mga plano ko sa buhay. Gusto kong maranasan muna yung maginhawang pamumuhay sa kayamanan na ibibigay sa akin ng aking mga ama. Ng aking mga magulang. So, kung iisipin natin, attracted siya na gusto niya yung pakiramdam na sundin yung Panginoon, pero hindi pa nga siya masyadong invested dun sa totoong kanyang pagsabi na susundin niya ang Panginoon. Kung iisipin natin, marahil ilang taon pa bago mangyari yung pagkakataon na mailibing niya yung kanyang magulang, ganun niya din plinaplano yung pagsunod niya sa Panginoon. Na, Lord, wait lang time first muna kasi madami pa akong gusto So yun po yung isang nakakalungkot dun. Kasi yung kanyang mga inheritance o mana o yung kanyang matatamasa, mas excited pa siyang unahin yun kaysa sa Panginoon. Hindi ko kaya kasing ipamigay. Kung naalala niyo po yung story na may isang gustong sumunod sa Panginoon at ang sagot sa kanya ng Panginoon, ibenta mo lahat ng ari-arian mo dahil nasunod mo na lahat ng commandments.
pinagmamalaki niya na kumpleto ko po, hindi po ako pumatay, hindi po ako nangalunya. Pero nalungkot siya nung sinabi nung sa kanya ng Panginoon na ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Kasi mas nakatanim dun yung kanyang pagmamahal sa kanyang ari-arian at kayamanan kaysa sa Panginoon. At yun po ang gustong ipaalala sa atin ng Panginoon sa kanyang sagot dito. Na hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ihayag mo ang kaharian ng Diyos. Ang gusto lang naman ng Panginoong sabihin sa atin, trivial matters. Yung bang mababaw yung gusto mong sabihin. Hindi pwedeng huminto ang mundo at gagawin mo muna yung gusto mo bago ka sumunod sa akin. Parang gusto mong sabihin na importante ako, no? I-hold niyo muna yung yung set, yung kunyari may isang palabas na nagte-taping. Para kang special na artista na hindi aandar yung pelikula kapag wala ka. At hindi po yun nagmamatter. Hindi yun importante sa kaharian ng Diyos. Madami pong taong kagaya ng ganyan. Mas attracted sila dun sa nakikita nilang ningning na binibigay ng mundo. Yung bang masarap na buhay, may kasaganaan, at nakakalimutan na lahat ng ito ay iiwanan din natin lahat. Yung ino-offer sa atin o yung inaalok sa atin ng Panginoon na heaven, mas importante yung buhay ngayon kasi ito yung buhay ko eh. Hindi ka nagpaplano para sa future. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na wag mong gawin yung mga bagay na yan. Ang gustong ipaintindi sa atin ng Panginoon, hindi natin dapat mahalin ang pera. You cannot serve two masters at the same time, sabi nga. Gusto ng Panginoon lumakad ka palayo. Huwag mong tignan dahil masyadong mataas ang kabayaran ng hindi pagsunod sa akin. Yung money, yung possession, at kung ano-ano pang kamunduhang material na bagay ang mas inuuna kaysa sa Panginoon. At kung ganyan ang iyong pananaw, malamang sa malamang hindi maganda ang iyong kakahinatnan. Yung ikatlong sagot po, o ikatlong punto na nagbibigay sa atin ng hadlang sa Panginoon, sa ating relasyon sa Panginoon, matatagpuan sa verse 61, sabi naman po, may isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Gusto pong sabihin ng ating Panginoon na kung hindi ka focus sa akin at kung babalikan mo ng babalikan yung mga hindi magandang nakaraan, hindi ka rin sumusunod at hindi mo rin ginagawa ang duties and responsibilities mo sa akin. At hindi ka rin karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Hindi naman po masama siguro yung sagot nung yung idea ng ikatlong tao dito na magpaalam muna ako sa aking pamilya. Gusto niya magbigay ba ng respeto sa kanyang mga magulang marahil na in respect sa kanila magsasabi muna ako, magpapaalam muna ako. Pero ang tanong dun, paano kapag hindi ka pinayagan ng iyong magulang? Kapag ba sinabi sa iyo ng iyong magulang ngayon, hindi mo nasusundin ang Panginoon.
So, ang case po dito sa ikatlo ay yung ating relasyon sa ibang tao. In this case, family. Pero pwede po natin gawing symbolic na hindi lang pamilya ang mahadlang sa atin. Yung atin ding relasyon sa ibang tao. Marahil ang ating mga kaibigan. Baka kasi makita nila ako na nag-church every Sunday. Sabihin nila, asarin nila ako na isa akong pastora o isa akong maka-Diyos. Parang nakakahiya naman yun. Pero ang reality po nun, di ba ang sarap nung isipin na kapag ka nakikita nila na may pagbabago sa buhay mo. At ang pagbabago na yun, mas lumalapit ka sa Panginoon. Dahil binabago ng Panginoon ng iyong pananaw. Hindi nakaparehas nila. Kaya dapat hindi ka malungkot. Ayokong lumapit sa Panginoon kasi magbabago yung tingin nila sa akin. Lalayuan na nila ako kasi sabihin nila maka-Diyos na ako. Yung takot na mawala sa atin yung mga tao na yun. Ang gustong sabihin dito sa ikatlong ilustrasyon na ito. Yung fear of being alienated. Yung bang isang tabi tayo ng mga taong kakilala natin. Marahil kaibigan, marahil kapitbahay, marahil pamilya. Yung bang takot tayo na pagtawanan at asarin. Mas mabigat yun kaysa sa pakiramdam na unahin ko ang Panginoon Ang Panginoon na nagbigay sa akin ng kaligtasan. Mas gusto pa nila yung kaibigan nila and hindi nila kayang isakripisyo yung lahat ng yun para sa Panginoon. Kaya daw po kapag nag-aararo ka, wala ka talagang patutunguhan kapag lingon ka ng lingon. Kaya po dapat kapag pinili natin na unahin ang Panginoon, nagbigay sa atin ng kaligtasan. Yung gusto natin na wag mapunta sa impyerno, sikapin po natin na ituon ang ating paningin sa ating Panginoong Diyos. Go forward. Go with God. Huwag nating isipin kung ano man yung mga relationships na mapuputol sa atin sa ibang tao dahil ang importanteng relasyon ay yung relasyon natin sa Diyos. Dahil kahit kailan hindi tayo bibitawan at hahayaan ng Panginoon. Sabi nga po ng Panginoong Jesus, sabi, you can't have a divided heart. Hindi ka pwedeng magkaroon ng pusong hati. Half a heart is no heart at all. Kung kalahati lang ang puso mo, hindi din yun puso. Hindi din yun functional na puso. Kaya ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon dito, huwag kang mag-alala sa personal lifestyle mo, sa iyong relasyon sa iba, o yung matatanggap mong kayamanan, o yung iyong inheritance. Kalimutan mo lahat ng yun. Sumunod ka lang sa akin. Kasi malay mo, ang nakalak palang blessing sa'yo, ang nakalaan palang blessing sa'yo, bigay sa'yo ng Panginoon. Lahat ng yun, plus yung kapayapaan na meron siya. Yung bang may pakiramdam ka ng kakontentuhan, kasi madaming tao ang namamatay sa mundong ito nang hinahanap pa rin nila kung ano yung kulang sa buhay nila. At ang hindi nila alam, ang Panginoon lang ang makakapagpuno. Marahil, yung mga bilyonaryo, patuloy pa rin nilang hinahabol yung kayamanan na gusto nilang maabot. Pero kahit kailan, hindi mapupunan ng kayamanan ng mundong ito yung ating mga puso. Dahil, ang sabi nga sa purpose-driven life, mga aliens daw po tayo dito sa mundong ito. Yan ang ating totoong home, ang ating totoong bahay sa heaven. So, i-commit po natin ang buhay natin sa Panginoon.
i-share natin ito na binigay sa atin ng Panginoon o pinahiram sa atin ng Panginoon ang buhay na meron tayo at lahat ng relationship na ito. Hindi ba kaya nating magbigay ng mas madaming oras o attention sa Panginoon na hindi lang siya dapat hobby o hindi lang dapat siya isang libangan? Kaya nga po sa ating main verse, kung hindi mo kayang buhatin ang iyong krus o hindi mo kayang ibigay ang iyong puso, put your life on the line, hindi mo matatagpuan ang Panginoong Diyos. Yung lifestyle na meron ka, yung relationship na meron ka, yung kasaganaan at perang meron ka, lahat ng ito ay wala ring silbi. Dahil hindi mo matatagpuan ang totoong buhay. Gusto ko po kayong iwanan ng isang magandang, hindi po kasabihan, pero isang magandang narinig ko. Ang isang malaking kasinungalingan daw na sinasabi sa atin ng ating kaaway o ng demonyo, kailangan nating ayusin muna ang ating buhay para tayo makapaglakad sa Diyos. Pero ang totoo po, gusto ng Diyos maglakad tayo nakasama siya para maitama ang ating buhay. Hindi nga daw po pwedeng linisin mo yung isda habang hindi mo pa siya nahuhuli. Hindi po ba? Kailangan mahuli mo muna yung isda tapos saka mo siya linisin. Gusto ko pong ipaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Diyan ko na po tatapusin ang ating mensahe sa umagang to. Dadako po tayo sa ating doxology. biyaya at patnubay ng Panginoong Jesucristo at ang patnubay at gabay ng Santong Espiritu ay sumaatin nawa. Ang lahat po ay magsabi ng pag-pray po natin sa ating pagkain. Lord, we thank you po sa natapos naming gawain ngayong umagang to. Naway ang mga salita mo po tumanim sa aming mga puso at isipan, Lord God, at kayo po ang magtanim nito at hayaang magbunga sa aming mga buhay, Lord God. At iniling po namin na i-bless po ang aming pagkain tatanggapin sa umagang to. At kayo po ang mag-ingat at magpala sa amin at maghatid sa amin sa aming mga tahanan ng ligtas at may kapayapaan, Lord God. Pinabalik po namin lahat ng pasasalamat sa matamis po pong pangalan, tayong pangalan ni Jesus. Amen. Hello, magandang umaga po. Amen.
tayo po ay magsisimula ng ating gawain, inaanyayahan ko pang lahat na tumayo. Tayo po ay magsimula sa maikling panalangin. Let's pray. Lord, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord God, nandito po sa inyong bahay simbahan, Lord. I pray na continue to open our hearts and to cleanse our hearts, Lord God, na sa lahat po ng mapapakinggan po namin ngayong araw na ito ay may apply po namin sa aming mga araw-araw na buhay, Lord God. And I pray sa mga wala pa po dito, Lord, may continue to guide and protect them, Lord God, on their way here. At patuloy po na ikaw po ang maging sentro ng aming buhay at aming mga puso, Panginoon. At sa inyo po namin maibigay ang pinakamataas na pagpuli po sa mga salamat. In your mighty name, I pray. Amen! Let's sing to the faithfulness of the Lord. His
You are our Savior, and you are mighty, Jesus. Mercy, follow me, Jesus. Fall on me. Everyone needs forgiveness. The kindness of the Savior. The hope of nations. Take me, Lord God. As you find me, all my fears and failures, fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Send your guidance, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your guidance, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. You are mighty, Lord God. You are here, Jesus. And we will worship you, Lord God, forever.
that you showed me through the cross. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. At your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing for you, my dad and king. I'll live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how I do open up your arms when I need your love, and how far you would come if ever I was lost. And you said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the cross. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Thank you, Jesus. How would you open up your arms when I need your love? How far you would come, yes, Lord God, if ever I was lost. You said that all you
worship you, Lord God. You made me glad, oh Lord. Trust Him at all times. He has delivered me from all fear, and He set my feet upon a rock. I will not be moved, and I'll say of the Lord, You are my shield.
Lord God, be here in this place, Jesus. Be in our hearts and be in our minds, Lord God, so that we can be strong, Lord God. We can be delivered by you, Jesus, and we can forever be safe, Lord, with your arms. Panginoon, kulang po ang lahat ng awitin, ang lahat ng tugtugan, at ang lahat ng mga bagay na mayroon kami upang papurihan ka at sambahin ka sa kabutihan at kadakilaan mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa paulit-ulit na pagkakataon na binibigay mo sa amin upang kami ay makapag-awi, makatugtog, Panginoon, makapunta sa sambahang ito, makinig ng iyong mga salita, at purihin ka, Lord God. Salamat po sa bawat araw na ipinapahiram ko sa amin, na punong-puno ng pag-asa, na punong-puno ng pag-ibig, na may kaligayahan na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat po sa bawat buhay, Panginoon, ng iyong mga anak na patuloy niyo pong ipinapahiram sa amin. Sa aming mga mahal sa buhay na patuloy naming nakakasama, Lord God. Sa aming mga kaibigan, Lord, sa aming mga hanap buhay na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Maraming salamat po. Tunay kang dakila, O Diyos, at ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago. Kaya, Panginoon, sa mga panahon na hindi namin maintindihan kung anong nangyayari sa amin, tulungan mo kami na magtiwala sa napakaganda mong plano sa aming mga buhay. Sa mga pagkakataon ng kalungkutan, sa mga pagkakataon ng kalituhan, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay nangihina, hawakan mo kami ng iyong mapagpalang kamay at ipaalala mo sa amin na ikaw ang buhay, ikaw ang pag-ibig, at ikaw lamang ang aming kailangan sa mundong ito. Na anuman, Panginoon, ang aming makita, ang aming maranasan, ikaw pa rin, Lord God, ang dulo ng lahat ng ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi hingin, Lord God, ang approval ng mga taong nasa paligid namin, kung hindi ang approval mo lamang, Lord God, sapagkat ikaw ang importante sa lahat. Tulungan mo kami na tumingin lamang, Panginoon, sa kung saan kami patungo. Sa tabi mo, Panginoon, kasama ka. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala niyo sa aming mga buhay. At tulungan niyo po kami na mamuhay, Panginoon, nang nakikita ng mga tao ang kapangyarihan mo sa aming mga buhay. Tulungan niyo kami madala sila sa simbahang ito, Panginoon, at tulungan niyo po kami na maipakita sa kanila ang mga bunga ng iyong pag-ibig sa aming lahat. Lord, ikaw lamang po ang aming kailangan, ikaw lamang po ang aming sandigan, ang tunay na kaibigan, ang aming kapayapaan, ang pag-ibig, Panginoon, at ang aming kalakasan. Maraming salamat po, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Lord God. Thank you, Jesus. Amen and amen. Purihin ka, Panginoon. Hello po, magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ayan, good morning to everybody. Tayo po ay dadako sa ating testimony ngayong umaga.
inaanyayahan ko po kayo na ipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon sa inyong mga buhay. Sabi po nila, no, our purpose in life is to create great testimonies. So that when we get to heaven, the Lord will tell us, you did a great job, anak. Meron po ba tayong mga greatest testimonies that we want to share to everyone? Wala. Yes po, Pastor. Hindi lang po Purihin po ang Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa Diyos dahil po yung aming sasakyan. Inuulugan na 5 years naglap na po ng last December. Tapos meron pong balanse, purihin ang Panginoon. Dahil po nung pandemic, meron po akong hindi nahulugan. Purihin ang Panginoon at hindi naman po ganun kalakihan. Pinasenter na po ng East West Bank. Salamat sa Panginoon at provide po siya ng pagbayan. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon, purihin ang Diyos. Graduate na sa monthly. Graduate na sila, Pastor. Sa monthly. Malapit na rin kaming graduate. Konti na lang din po. Yes, po, Sister Cynthia. Ay, nagpapasalamat din po ako sa Lord dahil 2 araw na po ako may sakit. Ngayon po sabi ko, at habang nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, alam ko, mas powerful ka kaysa dun sa sakit na nagpapahirap sa akin. Sabi ko, the Holy Spirit in me is greater and powerful kaysa sa mga sakit na nandito ngayon sa akin. Sabi ko, inuutusan ko ang spirito ng sakit na ito na lisanin ang katawan ko dahil alam ko, 2,000 years ago, by the strike at paghihirap ni Jesus Christ, tinubos niya lahat ang sakit na nagpapahirap sa amin. Alam ko na gagaling ako at makakapasyamba ako sa iyo ngayon. Sante. Amen. Salamat na sa Panginoon. Amen. The Spirit is greater than the flesh. Diba po? Kaya kung ano man ang nararamdaman natin sa mga katawan, meron tayong Diyos na mas malakas dyan. Meron pa po ba na nais pong magtaas ng pangalan ng Panginoon ngayong umagang ito? Yes po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kagalingan. Nung Friday, ako yung nagbalitan kami ni Mama ng pagbabantay sa ospital kay Papa. At sabi nung isang doktor, hopefully, mapalabas na siya in a few days kasi konti na lang yung lumalabas na fluid sa pigtail niya. 50 ml na lang dati isang oras lang kayang maglabas doon ng mga 200 to 300 ml. So, napabuti ng Panginoon. Salamat sa sa endurance na inibigay niya din kay Mama kasi mahirap yung yung nagbabantay ka tapos pagka inutusan ka ng gamot na bumili ng ganito, bumili ng mga pangangailangan sa ospital. So salamat sa Panginoon sa pag-ingat niya sa aming buong pamilya. At saka yung nagdaang linggo kasi medyo challenging yung panglinggo na ito na especially sa pag-aaral sa Lord kasi nung Friday din nagpa-check up din ako sa center at yun medyo hindi maganda yung sa aking palagay yung x-ray results ko pero nagtiwala ako sa kabutihan ng Panginoon na patuloy akong kahayaan silbihan ng Panginoon. Salamat. Amen. Purihin ang Panginoon. Ayan. Naalala ko, gusto ko pong mag-add dun sa testimony ni Jay. Kasi, ito pong year na to, nagbago ng health card yung kumpanya namin. Dati po kasi MaxiCare kami. Tapos dahil sa recession, dahil medyo hirap pa mga kumpanya ngayon, nagpalit kami ng health cards. iCare na siya ngayon. Tapos ang hirap pong humanap ng mga network of doctors na nung nasa St. Luke's pa po si Papa Romy, nagpunta rin kami ng St. Luke's na Jay, naghahanap kami ng hospital. May mga listahan sila ng mga doktor. Pero pag tinatawagan namin yung mga doktor, sinasabi nila na, hindi na kami tumatanggap ng iCare kasi nagbabawas kami ng health card ng mga HMOs simula ng pandemic kasi mahirap maningil. Yung parang ganun po.
Tapos, may isang pagkakataon na nagpunta kami ng UDMC, the emergency CEJ ng madaling araw. Tinanggap naman po yung eye care. Although medyo matagal yung processing nila kasi pag emergency, hindi kami makakakuha ng yung parang letter of authorization agad-agad dun sa company namin. Tapos, dahil po dun sa hirap pumanap ng doctor, no, nag-decide na nga po si Jay at si Mami Hope na sa lung center ka na lang magpatingin kasi nandun naman si Papa Romy, specialist din naman sila sa, sa lungs. So, ayun po, nagpatingin po si Jay doon sa lung center. Tapos, nung nagpatingin po siya, may bayad ang consultation, may bayad ang x-ray. Sabi ko po, nung nakwento niya sa akin, na hindi pa siya nakakauwi ng bahay, na nakapagpa-check up na ako, nagpa-x-ray nga ako, ganito. Sabi ko, hindi kaya accredited ng card namin, yung lung center. Isip ko kasi public siya na Tapos napakabuti po ng Diyos, kasi pagpunta ko ng app, nung health card namin, accredited po yung lung center, at accredited din yung doktor. So nakakuha po agad ako ng letter of authorization para sa follow-up check-up niya sa Monday, which means lahat na po ng mga check-up and procedures niya makukover na ng card namin moving forward. Na minsan po, kapag talaga inuna mo yung sarili mong kakayahan, kahit saan ka maghanap, kahit saan ka pumunta, hindi mo makikita yung hinahanap mo. Pero kapag ipinasa Diyos mo lahat, ibibigay na lang niya ng hindi mo inaakala. Na parang kami po, parang give up na kami, sige bayad na lang kasi ang hirap maghanap. Parang kukunahin pa ba natin yung yung maghanap ka, masama na yung pakiramdam mo kaysa magbayad ka. Pero napakabuti po ng Diyos. Kasi hindi namin inakala na pati yung doktor na tumitingin sa kanya ay accredited din ng health card namin. So pinupurit, pinasasalamatan ko po ang Diyos kasi never ending ang blessings na binibigay niya sa buhay namin ng buong pamilya. Talagang hindi pa po kami humihingi. Nandyan na, nakalatag na para sa amin. Ayun, kaya pinupurit, pinapasalamatan ko po ang Lord. Amen. Meron pa po ba na nais pong magtaas ng pangalan ng Panginoon ngayong umaga? Sige po, kung wala na po, tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Awitin po natin ang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, mapaging Ama, maraming salamat po sa oras na ito na muli mo kaming binigyan ng pagkakataon upang magpuri, magpasalamat
pasasalamat, umawit ang papuri, makinig ng iyong mga salita. At patuloy kaming umasa na kasama ka namin at ikaw ang kikilos sa bawat buhay at mga pamilya namin. Tulungan mo kaming pagyamanin ang lahat ng pahiram mo sa amin. Tulungan mo kaming makapagdala ng mga kaluluwa sa iyong paanan. At tulungan mo kaming laging ikaw ang pangunahin sa aming buhay. At makapaghandog kami ng lahat-lahat sa amin sapagkat ang lahat ng ito'y pahiram mo lang sa amin. Kayo po ang patuloy na manguna sa aming worship at sa lahat ng aming pagpapasyan at gagawin. At patuloy kaming umaasa na ikaw ang aming Diyos na tutulong sa amin at manguna sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating pastor para sa mensahe ngayong umaga.